Yun, so magandang araw mga pisan. Meron tayong panibagong video. May napansin kasi akong comments na isa sa ating mga viewers. Sana na nakasubscribe siya sa ating channel, no? Meron siyang parang suggestion. Tinatanong niya kung kailan ko daw ipe-flex yung camera na gamit ko kapag nagra-rides ako, no? So, yun yung gagawin natin for today's video, siyempre. So tara, samahan niyo ako para alamin at reviewin kung ano yung gamit kong camera. Tara! Okay, so the moment of truth. Tara, i-reveal na natin yung ating gamit na camera, mga pisan. Pero bago ang lahat, hingi ako ng pasensya sa inyo kung makakarinig kayo ng mga unnecessary na mga noises. Hindi pa kasi naka-soundproof yung ating kwarto, no? So, pero darating tayo dyan, no? Alright, so tara. Ano nga ba yung kamerang gamit ko? So, ito siya. SJ Cam. Model SJ10X. Ayun, no? Meron siyang gyro stabilization, 4K high definition, 30 meters water resistant, and waterproof body up to 10 meters. So, ibig sabihin, pwede nating basain yung camera, no? Yung mismong camera kasi waterproof na siya up to 10 meters. Kung ilulubog niyo siya, up to 10 meters lang yung kanyang maximum depth. Okay. So tara, dumako naman tayo sa mga kasama niya out of the box, yung mga freebies na kasama ng ating camera. Okay. So start tayo. Meron tayong skeleton na case. So hindi kasama ito nasa baba. Ito lang mismong case, no? Yan, ito yung mismong gamit ko. Ito yung nakalagay sa helmet ko, no? At meron tayong waterproof case na hindi ko pa nagagamit dahil waterproof na rin yung ating camera. Mas gusto ko yung skeleton case na ganito. Ito, magagamit nyo lang to kung lulubog kayo sa talagang malalalim na tubig, no? Yung mga dagat or swimming pool. So, i-advise ko na gamitin nyo to. And then, meron tayong mga mount. Ayan. So, ito yung mga dinidikit natin kung saan natin gustong ikabit yung ating camera. So, merong pa-curve na mount dito. Meron ding straight lang. Yun. And then, ito, dito nyo ikakabit yung camera nyo. At slide nyo lang siya dito sa part na to. Kung gusto nyo siyang ikabit. Yun. And then, kung gusto nyo siyang tanggalin, itong part na to is aangat nyo lang tapos slide nyo palabas. Yun, ganun kadali. So, syempre, may screw na kasama. Okay, so next, meron din siyang battery. Isa lang yung kasama niya, no? Out of the box. And yung ating data cable. Alright, so para ito yung gagamitin nyo pang transfer ng mga videos or images nyo from your camera papuntang PC or laptop. Pero I'm not sure if pwede nyo itong gamitin charger. Pero hindi ko ina-advise yun, no? Mas maganda pa rin yung meron tayong external na battery charger. Okay. So, mabunta tayo dito sa battery, no? Yung battery nito, naglalast to 1 hour or mahigit. So, talagang kailangan nyo na extra battery, lalo na kung gagamitin nyo sa mga vlogs na yan, sa mga motovlogs or food vlogs. So, kailangan nyo ng extra battery. Okay.
Alright, so ano naman yung mga pinagbibili ko? Mga pinaggastos ko na accessories na wala doon sa previous natin. Siyempre, unang-una yung extra batteries. Yan. Saka yung charger. So, dalawahan na to. Yan. Siyempre, yung case. Bumili rin ako ng case. Case ng battery. Yan. Para safe yung ating mga battery, no? Saka pwedeng yung lagyan ng label. Ayan. So, ito, used na. So, mas madali yung ma-distinguish kung ano yung gamit na or ano yung hindi pa. Yan. So number 1, yung battery. And then, ito, mic. Pwede nyo siyang ikabit sa inyong camera. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano. At syempre, yung ating case. Ayan, bumili din tayo ng case para safe na safe yung ating camera kasama ng kanyang mga accessories. Alright, so ito na. Madako na tayo sa ating camera. Yun. Napakasimple lang, no? Walang kaarte-arte itong camera na to. Ayan, no? Yun. Okay. So, ito yung kanyang power button. Ito yung lalagyan ng SD card or yung memory. At dito nyo rin pwedeng isalpak or ikabit itong inyong external mic. Ayan. Ayan, ganyan siya. Pati yung data cable. Ayan, dito nyo rin ikakabit. At ito yung itsura ng kanyang battery case. So dito, i-slide nyo lang siya. So mayroong button dito, i-press nyo lang palabas and then angat nyo lang ganun. Same siya dun sa SD card, no? Saka yung sa USB-C port. Slide lang tapos angat. Yun, ganun kadali. So tara, tignan natin kung ano itsura niya. Kung ano itsura nung kanyang mga function sa loob. So, lagyan natin yung battery. Ayan. Slide. And then, kung i-on nyo siya, 3 seconds, hold nyo lang siya ng 3 seconds, no? Yun. Or 5 seconds. Yun. Okay, so ganito yung itsura niya mga fish, no? So nandito yung mode. So ngayon video mode tayo. Oras. Ayan, kung naka-on yung mic. Battery gauge. Ayan. Siya. Dito naman sa part na to, dito nyo pwedeng i-play yung mga videos nyo or i-view yung inyong mga images. Ayan, dito. Lagyan natin itong black part na to para mas makita niya. Ayan. Ayan, tapos X lang natin kung gusto niyang mag-exit. And then, dito sa part na to, dito niyo makikita yung mga resolution niya, no? So, may 2880 by 2160, 24 FPS, yan. So on and so forth. So, kayo na bahala kung ano yung magsusut sa mga gusto nyong resolution. So, for me, ang gamit ko is ito. 1920 by 1080p, 60 FPS. Yan. Yun ang mas okay sa akin. Yun ang pinakagusto ko. And then, ito yung mga mode. Pipindutin nyo itong video na to. Ito yung nasa gitna.
Yan, makikita niyo yung mga modes niya. May video, video lapse, slow recording, still, yan. Yan. Kayo na bahalang mag-explore kung ano yung mga trip nyo. Yan. Tapos dito, makikita nyo itong parang wand na may star. So, dito nyo ma-view yung mga settings na to. So, loop recording, yan, WDR, gyro sensor, yan, audio, yan. So, hindi ko naman masyadong nililikot lahat yan. So, ang lagi ko lang sinecheck dyan or yung pinaltan ko na settings is itong loop recording. Yan. So, dito sa loop recording, meaning, so nakaset siya sa 10 minutes. So, every 10 minutes, magka-cut yung video tapos magre-record ulit siya ng another 10 minutes. So, every 10 minutes yun. So, meron ditong 5 minutes kung gusto nyo. Yan, 3 minutes. So, sa akin is 10 minutes. Yan. Tapos, meron din tayong gyro sensor. Ito yung parang stabilizer niya, no? Makita ko sa inyo kung ano yung tsura niya. Yan. Pag nakita nyo itong ganitong symbol na nagbi-blink, meaning naka-on yung ating gyro sensor. So, press natin. Yan. Yan. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga example na videos with and without the gyro sensor. Alright, so mga pisan, ganito siya kapag wala yung stabilization or yung gyro sensor. So yan, ganyan yung kuha niya. At ito naman siya kapag naka-on yung ating gyro sensor. Alright, so medyo stabilize siya. Yun. Alright. Off natin. Yan. Yan. So, dito wala ka naman masyadong kakaligutin na iba, no? So, mga white balance, yan. Sa part na to, dun mo lang i-tune kung anong pinaka-trip mo, yung timpla ng image dito sa part na to. And then settings, so meron tayong language, passboot, cloud control, yan, date and time, format, yun. So wala ka rin masyadong kakalikutin sa part na to, no? Siguro ito lang format, yun lang yun. Pero kayo na bahalang explore din dito sa part na to, dito sa mga functions na to, kasi hindi ko talaga ito masyadong ginagamit. Wala akong masyadong kinakalikot dito. Okay. By the way, mga pisa, no? Unang salpak nyo ng SD card at may nakalagay na error, ang kailangan nyo lang gawin is i-format yung SD card nyo. Punta ka lang sa settings. Yan, tapos format. Yan, yes nyo lang yan. Yan. Kapag sa unang salpak nyo ng SD card is hindi gumagana or may error, no? By the way nga pala, mga pisan, yung SD card is hindi rin kasama sa kanyang package. So, kailangan nyo ring bumili ng SD card. Teka lang. Check natin. Off muna natin itong camera. And yung SD card niya, mga pisan, is hanggang 64 gigabytes lang yung maximum yung maximum na pwede nyo ilagay, no? Hindi na niya tatanggapin yung mas mataas pa doon. Yan. So, ayun. At ganun din kadali. Open lang natin tong side panel na to. And then,
Press lang, no? So, ito yung SD card. 64 gigabytes. Yan. Yan. Press lang natin siya. Yun. Pag na-click siya, okay na siya, no? Yun. I-on natin ulit yung camera. Yan. So, hold lang natin siya. Again, pag i-on natin siya, hold lang natin yung power button hanggang mag-on yung menu or yung camera mismo. So, ayun lang yung mga functions na meron siya. Ayan. So, kung gusto natin take ng video, press lang natin yung power buttons ng isang beses. Yan. Pag nakita nyo itong video mode na to or video symbol na nagkulay red at may dot na nagbi-blink dito sa part na to, meaning recording na, no? Kung gusto nyo stop, press din natin tong kanyang power button sa taas. Ayun. So, pag nawala na yung kulay red, meaning stop na siya. Okay. Siya nga pala mga pisan, itong ating camera, pwede natin itong i-connect sa ating mga mobile device like cellphones or tablet, no? So, ganito lang siya kadali i-connect. Unang-una, download muna natin sa device natin, sa mobile device natin, yung kanilang application, yung SJCam application. So, for App Store, kung kayo'y naka-Apple device, and Google Play, kung kayo ay naka-Android. Okay? So, na-download ko na siya, at ito yung kanyang itsura. Ayan siya, SJCam Zone. Okay? So, para i-connect sa camera natin, slide lang tayo pababa mula sa taas. So, makikita nyo yan, Wi-Fi. Pindutin lang natin siya. Yun, lalabas na yan. And so, yan yung parang username and password, no? So, ayan. So, punta naman tayo sa ating mobile device. So, dinownload ko yung application dito sa ating tablet. So, yan. So, ganyan yung itsura niya, yung interface niya. Yan. Open natin yung Wi-Fi. Yun. Tapos, makikita nyo na kapag naka-on na yung Wi-Fi ng ating camera, so lalabas na siya dito, no? Ayan siya, SJ10X, tapos combination ng mga numbers saka letters. Tapos, click lang natin siya. Ayan. So, connected na siya, no? Tapos, balik tayo dun sa ating application. Ayan. So, makikita dito sa baba, connect to the camera. Ayan. So, mabibview nyo dito yung mga nakikita ng camera nyo. Ayan, o. Ayan. Ito siya, no? Ayan. And through the application, pwede nating i-manage yung ating mga videos. Punta lang tayo dito. Ayan. Ito yung mga picture. Sa taas, may photo and video. So, bahala na kayo kung anong gusto niyo i-manage dyan. So, pwede niyo siyang i-play. So, lalabas yan dito, lalabas yung option na to, no? Play online or download. So, play online is magpe-play lang siya. Download is masasave sa mobile device nyo yung mga videos or photos na gusto nyong i-save. So, click natin play online. Ayan. So, loading lang siya. Ayan, nagpe-play na siya. Alright. And then, kung gusto natin mag-delete
So, click lang natin itong select dito sa taas. Ayan. So, may lalabas dyan ng mga bilog-bilog dito sa taas. And choose lang natin kung ano yung gusto nating i-delete. So, kung wari ito, delete ko to. Tapos sa baba, mayroong option na ganito or symbol na parang basurahan. Yun. And then, may lalabas na notification. Delete. Short. Ganyan. So, confirm or cancel lang, no? Ganun lang kadali. At papakita ko sa inyo kung ano itsura niya kapag nakakabit na siya sa ating helmet. Alright? Okay, so ganito ang itsura niya mga peeps, no? Pag nakakabit na siya sa ating helmet. Ayos na ayos. Nice. Okay. Yun. So, yun na nga, no? Nakita nyo na lahat ng accessories and even yung camera. So, punta naman tayo sa price, no? Sa price na itong mga to. So, sa ating camera, to. So, ang price nito is 6,799. Sa Lazada ko to nabili. So, lahat naman yata to sa Lazada ko kinuha, no? And then, yung battery and charger natin is 1,500. Yan, yung dalawang extra saka yung charger na may dual port. So, sa SD card naman natin mga pisan, so yung model or yung brand na meron tayo, yung gamit natin ngayon is 960 pesos yung isa. Di ko lang sure kung magkano sa ibang brand, no? And then yung ating mic is 399 pesos. And then yung battery case is 133 pesos. 5 pieces to, no? 5 piraso siya. And then yung ating case, to. Ayan. Case natin na ganito is 131 pesos lang. Murang-mura lang, no? Yun. Yung store nga pala na pinagbilan ko sa Lazada is Jimena Karin Store, no? So, mula sa camera hanggang sa extra batteries, dun ko binili. Itong mic, saka itong battery case sa ibang store ko na yung binili. Pero, Lazada pa rin. Ida-drop ko yung mga link, no? Kung gusto nyo mag-avail ng ganitong camera at mga accessories, ida-drop ko yung mga link sa description section ng ating videos. Okay? Kung sakaling interesado kayo. Alright. Alright, so yun. Alam nyo na kung ano yung gamit kong camera kapag nagra-rates ako, mga fish, no? Which is itong ating SJ10X ng SJCam. So sa picture or image, video quality, pasok na pasok, samahan pa ng gyro stabilization. Okay na okay. Pati yung waterproofing niya, wala akong naging problema kasi talagang solid siya. Waterproof na waterproof. Napatunayan ko na yan kasi naisaba ko na to sa mga ulanan, no? So, marirecommend ko talaga sa inyo itong ganitong camera, itong SJ10X. Alright. So, bago tayo magtapos, sana makahingi ako sa inyo ng like, share, at subscribe dito sa ating channel. Don't forget to hit that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. So that's it for today mga fish. Peace out!